Kagising lang namin. Di namin sinasadya na magkapareho pala yung damit namin. Sabi tuloy ng asawa ko, destiny talaga. Wow. At yung anak ko naman, dala-dala yung teddy bear niya. Dahil ito daw yung nagpapakalma sa kanya. Sa tuwing siya ay natatakot. O diba, ang dami niyang alam. Tinagalog ko na lang yung mga sinabi niya. Kasi nosbleed na naman ako sa batang Englishera. Nag-withdraw nga pala kami ng Shopee Pay. At pagkatapos, kinuha na namin yung pinatahi naming uniform. Matagal na pala tong tapos. Matagal lang namin nabalikan. At ang ganda talaga ng uniform. Siyempre, bumili din kami ng tinapay. Kasi hindi kumpleto yung araw kapag walang tinapay. At nag-igib din kami ng tubig. Sa may igiban ng tubig, may mga isda na binebenta. Hindi din naman ako nakabili kasi maliliit yung isda. At pag maliliit ang isda, ako lang naman ang kumakain dahil ayaw ng asawa ko ng maliliit na isda. At pagkatapos, nakauwi na kami. Niluto ko na yung isda na binili ko nung linggo. At pagkatapos, pinakain ko na yung anak ko. Pagkatapos namin kumain, hinatid na namin yung anak namin sa school. Ayan, nakamaro na naman ako. Ano ba yan? Hindi ko talaga sinasadya pero talagang pareho ang damit namin. Pareho ng kulay, diba? Ang sweet. Diyan na, nakarating yung anak ko. Tuwang-tuwa siya sa bagong uniform niya. Hindi na daw masikip. At pagkatapos namin ihatid ang anak namin sa school, pumunta na muna kami sa hardware. Diba si kuya nagpa-cute pa. Akala niya kasi photo, pero naka-video. Bumili kami ng 7 cement at bumili din kami ng 10mm na bakal. Yung 10mm na bakal gagamitin namin sa pang-abang yan. Kasi ang ginagawa naming bahay ay purong buhos. Hindi na kami gagamit ng hollow block. Dahil sa aming computation, mas mura yung purong buhos at mas matibay pa kaysa sa gagamit ng hollow block. At ayan na nga, nakauwi na kami. Tinulungan ko yung asawa ko, inalis ko yan na bakal. Nilagay ko sa may bahay. At yung cement naman, nilagay niya dun sa may bubuhusan nila ng poste bukas. Bandang alas 4 na nga ng hapon, nagsundo na kami sa anak namin. Grabe, ang daming estudyante, parang may prosesyon. Medyo traffic lang. Naalala ko tuloy nung high school ako. Ganyan din ako naglalakad hanggang makapunta sa may paradahan ng tricycle. At dahil nga sa init at crowded, pag uwi ko, tiyak na masakit ang ulo ko. At ayan, dumating na kami sa school ng anak ko. Nandito na kami. Pagdating ko nga sa room niya, umiinom ng sito. At ganang-gana siya kumain dahil birthday ng classmate niya. Madami daw pagkain. Sabi ko, ipagpatuloy mo na lang sa bahay yung pagkain mo. Super tasty daw. At naubos niya na ang spaghetti. Wow, ang galing kumain. At pagkatapos nga niya kumain, nakita ko yung bayabas. Sabi ko, bigay ko sa kanya. Sabi ko, kainin mo. Di baling di masarap sa panglasa mo, basta masustansya. At pagkatapos niya, tinulungan ko yung asawa ko na mag-imbak ng tubig. Dahil bukas, bubusan naman nila yung ika-5 poste. Bali, 10 poste pala yung bubusan namin. Bukas, ika-5 poste na. Pagkatapos ng 10 poste, lalagay kami ng beam sa taas at beam sa baba. Pero beam muna sa baba ang uunahin. At pagkatapos, pakunti-kunti bubuhusan. Buhos na pader. Natapos na nga kami mag-imbak ng tubig. Sabi ng asawa ko, doon na lang ako sa loob ng bahay. Pero tinulungan ko siya mag-alis ng wire. Sa ilog nga pala kami kumuha ng tubig. Pagkatapos, tinanggal kaagad namin yung water pump kasi baka naman nakawin ulit. Isa na yung person. Tapos sunog ako. Princess isa na yung person. Sunod si Clean. Maraming salamat sa panonood. Paki-follow naman po. God bless.